Hello! Good morning! So, eto ang aking ginagawa dito. Actually, tanghali na. Kasi alam nyo naman, late ako magising. So, this is what I do. Tinitignan natin kung okay ang quality ng mga products and kung puno. So, kung medyo hindi puno yan, ibig sabihin, binebake pa because we prepare small batches. Small batches lang kami, honey. Halika dito, dear. Halimbawa dito sa cinnamon roll, ilang ganito lumalabas sa atin? Every day po, 5 po. 5 lang, no? Yes po. Kasi mabilis siyang mag-spoil because of the cream cheese frosting. Ano naman ang favorite mo, ikaw personally? Anong pinaka-favorite mong product dyan? Pianono po. Pianono, gaya-gaya ka. Eto si Honey has been with us Hello, for For 4 years. 4 years. Pero si Honey, familiar face dito sa cafe, pero hindi ka talaga sa cafe before, di ba? Before, sa pastry po. Sa pastry kitchen, ano-anong departments na yung naikot mo? Breads po, icing, and then baking po. Baking, yung Baking. tatlo, nagbibingka ka din, di ba? Yes, of course. Bibingka din po. Nagbibingka, so naikot mo lahat. po. Kaya siya nalipat dito because she is the best person to stand here dahil maiipaliwanag niya sa mga regular customers yung po. tungkol sa mga produkto dahil ginagawa niya yan lahat dati. Ano naman ang favorite mong ginagawa dito? Sa shop po, of course po yung pag-a-assist po ng mga customers po. Kasi some of customers here, ano na po sila, parang friend ko na po sila. Ay? Kasi pabalik-balik po sila dito. Sana all. Ba't ka naman binabalik-balikan ng mga customers? Of course, yung mga products po namin is, yung quality po na nagiging favorite na po nila sa sobrang sarap. Ano yung palaging ino-order sa'yo? Kasi palaging nasa phone ka eh. Sa akin po, yung bibingka po talaga, mas daming ino-order ng customers po. And honey, marami kasing nanonood sa atin, for sure nagbabalak magtayo ng mga food businesses. And alam ko, ikaw yung palaging pumupunta sa akin, nagme-message sa akin, to course through mga customer complaints. Yes. Yung pag may customer na hindi masaya sa isang produkto, hindi naman po talaga nawawala yon. Paano mo hinahandle yon? Na ikaw yung sasagot ng telepono, and minsan galit yung customer, "Huy, yung napuntang bibingka sa akin, mas maliit, blah blah blah." Of course po, may ganong situation po. Pinipilit kong maging calm lang po, of course. Kasi Maging ano, dear? Calm po. Calm, okay. Napaka-importante niyan. You have to stay calm during the storm. Yes po. And of course, say sorry po pag hindi po sila nasatisfy sa nakuha po nila. And then, i-concern ko po sa management po kung ano po yung dapat pong gawin. And of course, lahat naman po dito ng complaints ay nagagawan din po ng paraan. Yes, yun ang importante. Pag may complaint, gagawa natin ng paraan. Ay, hello! Taga saan po kayo? GMA? Follower mo kami. GMA Cavite. Lapit lang, after Carmona. O mga mukhang taga GMA 7 eh. Mukhang mga talents. Ano ba yan? Ito po artista. Ay, talaga? Artista ang last name. Regular po ba kayo dito? Hindi po, hinanap namin to. So first time yung Yes. as in first time. First time. Kaya pagkakita namin, pinicture namin. Oh, wow! Mga first timers. O sige po, si Honey. Hi, Honey. Kaso wala tayong sampler. Yes Magawa po. pa Yes o po. naubos? Naubos po yung first batch. Naubos and yung then, first batch. Ayan po. So si Honey magpapaliwanag sa inyo kung ano po ang mga best Picture sellers. naman tayo. Anong pangalan niyo muna? Alona po. Alona si Miss Pascual. Alona. Jean po, Jean. Si Miss Jean. Si Miss Alona and si Miss Jean. Ayan. Sige, hindi ka mag-picture po tayo bago kayo mag-shopping. Yes. Dalawa yung Chef Arvie, oh. Mas maganda yung, ayun, yung, ay, hello, taga-saan ka naman? Is it okay we're shooting? It's okay.
Taga Thank saan you. kayo? From Pangasinan, but Oh. my kids are studying here Oh, sa Brent, Manila. nice, nice, So, yeah. nice. Are you always buying here? Yes. Oh, wow! Suki. Tapos Suki mo. nag-follow din ako sa mga ano niyo. Oh, thank you. What's your favorite product? Yung bibingka. Oh, sorry, I forgot to ask your name. I'm Janice sorry. Ferrer. Si Miss Janice. Yeah. And bumabalik for the bibingka. Thank you so much. Miss Janice, bahala na si Hani sa inyo. Thank you. Thank you. Ginagaya ko, chef, yung ano mo, yung recipe ng pares. Ng pares. Oh, nice. Oh, so, Miss ano sa'yo, Miss Janine? Mas napili pa sa inyong dalawang first time. Ilan yung kasama? Ilan ang piraso? Ilang, may box po tayo ng 4, 6, 8, 12 po. Ang sabi mo 4. Akin din. We have the almond. Subukan nyo yan. That's my personal favorite. Pero, ano na siya? Parang dessert. Okay. Yung regular kasi, yun yung pwedeng pang breakfast, pang merienda. I love you from here down here. From San Francisco. We are from San Francisco visiting Chef Harvey. Sinadya namin siya para pusita. Ano pong pangalan niyo? Pangalan ko Mila. Si Ma'am Mila. Mila Jose. Mila Jose. Excited ako talaga. Buti sana kasama rin si Mami Rose. Ako, may bisita po may mga classmates. Thank you. Love. Hi, we are here at Chef Arby's bakery shop and we are very happy to see him personally. Mission accomplished. We love you, Chef Arby. Nice place. Very nice place. Thank you. From San Francisco si Ma'am. Yes. And And very happy to meet Chef Arby talaga. ang gusto niyang makita ay si Mami Rose. Alam mo, excited talaga ako. Eto po, dito, di ba? Oo, Tama-tama ang tiyempo, nakita lang ako ni Ma'am na oo talaga. papalayo. Oh. Ang laki pala ng lugar dito. Ayan po, ito, nakikita niyo to. This is where we... Nadidinig ko from Calamansi, from Nanay's Farm. Yes, marami pa pong kalamansi. Wala talaga. Nice, si Ma'am is, si Ma'am Mila, customer from San Francisco. Gusto kang mamit. Sabi ko, kahit di ko makita si Chef, basta Ay! ikaw. Sabi ko, basta ikaw makita ko, happy na ako. Yan, nice meeting you. Wala. Yung puso ko lumipat na sa kanan. Sa tuwa. Sa tuwa talaga. I started baking at the early age of 12. Kaya naman, nung third year high school ako, nagbebenta na ako ng mga pastries sa school. So that was mga 2003, 2004, nagtitinda na ako ng brownies and cheesecake. And nung pagka-graduate ko ng college, I remember, nagbe-bake ako ng chocolate cake and pinapatinda ko sa restaurant ng aking tita dito lang din sa Binyan. And sa totoo lang, nilalangaw po yun. Minsan po, walang bumibili yung mga paninda kong yan. Pero kasi 'di ba, ang business, you should never give up. Hindi pwedeng walang bumibili sa'yo, titigil ka na. So after nun, tuloy-tuloy lang ako ng pagtitinda. May mga bumibili pa din naman sa akin. Pero nakita ko yung calling ko, that was year 2014. Actually, hindi 2014 eh. 2012 nagsimula. Nagsimula ako magturo sa college ng baking and cooking and culinary. And 2014,
nagsimula akong mag-hold ng cooking and baking classes dito sa aking kitchen in Binyan. Ayan o, yung maliit na kitchen yan. Diyan sa maliit na kusinang yan, imagine nagkakasya, mga 7 to 15 attendees. And tumagal yan ng mga 2 to 3 years. After 3 years of teaching every weekend, sabi ng mga attendees ko, "Hoy, wala kaming matambayan after namin umattend ng cooking class. So bakit hindi ka magtayo ng coffee shop or cafe?" So doon nagsimula lahat. October of 2017, binuksan namin ang Chef RV Cakes, Pastries, and Coffee. Kasi yun lang ang sinaserve namin eh. Itong mga cakes, mga pastries, tsaka yung signature coffee namin. So, dun kami nagsimula. Siyempre, just like any small business, talagang kakabahan ka, bebenta ba to? Lalangawin ba? Magkakaroon ba ako ng mga customers? Ay napagdaanan din namin na yung mga cakes namin ay naninigas, natutuyot kasi may mga flavors na hindi nabibili. So yung mga hindi nabibiling flavors na yon, hindi nyo na nakikita ngayon dun sa selection namin. Chinugi na. So etong mga nakikita nyo, nasa harap natin ngayon, eto ang aming mga best sellers. And each cake, meron yang istorya kung bakit yan nandyan sa ating display fridge. At ang isa sa nakakaalam ng mga istoryang yan ay yung head baker namin, si Tony, na kasama ko na for the last 10 years. Nagsimula siya as helper sa aming compound. Tinulungan ako sa paghuhugas ng pinggan tuwing may cake orders. And now, he is our head baker. Ako po pala si Anthony Guasa po. Simula po ako nung nag-housekeeping pa lang. Then ngayon po natuto ng mag-bake. Bali isang head baker na po. Bali ano po, chiffon queso de bola po ito po. Masarap po siya din. Malambot. Pagka kinain po siya, malinam-nam sa ano. Then yung ginagamit po pala namin queso de bola is imported. Tapos kapag binabake po namin, syempre haluan mo siya ng pagmamahal para maganda yung quality. Ngayon ba may minamahal ka na ba? Yung mga ginagawa ko lang po. And aside from cakes, meron na din kaming mga breads, iba't ibang klaseng breads. Pero itong Binyan's Best Ensaymada na nanatiling one of the best sellers, sinimulan ko tong ibenta, naku napakatagal na, 10 years ago pa, and I'm using the same exact recipe. And eto namang bibingka, yung Binyan's Best Bibingka Galapong, by accident po yan. Kasi every holiday season, kami nung sister kong si Dayan, nag-e-experiment kami ng paggawa ng bibingka. Naku po, hindi umaalsa. Talagang sako-sakong bigas na po ang naitapo namin, naaksaya namin, ayaw umalsa ng bibingka. Until one day, nag-experiment ako. Naglagay nito, naglagay niyan, binuhos ito, binake dito, hinaluan ito. Ay, biglang umalsa. So sabi ko, success. Pinatikim ko sa mga regular customers, tikim-tikim lang, hindi namin binebenta. Until one day, sabi ng isa sa mga regular customers ko, "Uy, ibenta mo na tong bibingkang to." And the rest is history. At syempre, one of the products na napakalapit sa aking puso, actually yung pinakamalapit sa puso ko, kasi ito yung produkto na talagang, kumbaga parang debut na product. First, actually 3 produkto yan, pero babanggitin ko muna yung in proper order. First is the blueberry cheesecake. Kasi yan yung produkto na nanalo ako sa MAFBEX many years ago. Nag-champion yan. And yan din yung unang product na binebenta namin.
High school pa lang ako, year 2004. Best seller ko na yan. Pangalawa is the chocolate cake. So yung chocolate cake recipe na yan, it was derived sa kaibigan kong si Bless. Sumali kaming dalawa before sa chocolate cake competition. Hindi kami nanalo, as in Talosian Deep Blue si kami noon. Pero, I kept the recipe. Ginamit ko, binenta ko, bumenta naman siya. Sangkaterbang chocolate cakes na yung nabenta ko. And now, we use this recipe as base for our two best-selling chocolate cakes. The Belgian chocolate cake, the chocolate dulce de leche, and meron din kaming chocolate blackout. Ayan yun, no? Half chocolate cake, half cheesecake. At ang pinakamalapit naman sa puso ko is the queso de bola cake. Ito yung istorya niyan. Wala ako, I was out of the country. May umorder sa akin ng cake. Babanggitin ko na kung sino. Ang aking pinakamamahal na si Kuya Sherwin Mendiola. Isa sa mga loyal customers ko and one of the reasons why Chef RV is Chef RV. Umorder siya ng yema cake. Sabi niya, RV, pa-order ako ng yema cake. Ay, nasa Malaysia ako no, nasa airport ako. So, tumawag ako sa staff ko. Hindi pa uso nun masyado ang mga Viber. Bumili ka ng cheese, cheddar cheese. Yun ang ginagamit namin para ilagay dito sa queso de bola cake. Diyos ko po, pag uwi ko kinabukasan, walang cheddar cheese. Nagkalituhan. January yon. That was January 2013 ba? 2014. Ang meron, queso de bola, kasi katatapos lang ng Pasko. So sabi ko, Kuya, queso de bola, ilalagay ko ha, kasi ayan na yung driver, pipick upin na. Ay, nako, die! Sunod-sunod ang naging sunod na order. Ang dami. As in, hindi ko na mabilang kung ilang queso de bola cakes. Kaya nung binuksan namin ang Chef RV, yung queso de bola cake ang aming naging signature product. And ilang presidente na din ng Pilipinas ang nakakain niyang queso de bola cake na yan, ha? Hindi naman sa pagmamalaki. But each and every cake, may istorya po yan. Pero syempre, ang pinakamaganda dyan ay titikman natin yan mamaya. But aside from cakes, pastries, breads, lumago na rin ang aming mga paninda. Nag-o-offer na rin po kami ng mga gourmet products. Yung mga nakaboteng yan, ayan o, makikita mo, iba't ibang flavors, o di ba, pati mga sitcheria, may tinda din kami. And lahat yan proudly made in the Philippines. And karamihan po dyan, homemade here in Laguna Province. Talagang pinagmamalaki namin. Pero syempre, masarap pakinggan, pero kailangan tikman natin ang mga yan. Ayan, o tignan nyo ha, binuksan lang yan. Pinagulong lang sa mantika. Ito na yung ating mga products. 'Di ba kung wala kang pang-ulam, ikaw ba bumibili ka nito, Teresa? Favorite ko, longganisa. Longganisa. So, pinapagulong mo lang sa mantika. Paano mo piniprito yung longganisa? Ikaw mismo nagpiprito? Ikaw mismo? Hindi. O, di inamin mo ding may taga-prito ka. Diyos ko. Ikaw, anong favorite mo sa Chef RV bottled gourmet products? Lahat yan. Lahat tong mga fish products. Ikaw? Yung crispy gourmet, tapos yung salmon, tapos syempre, longganisa. Yes, the longganisa. Kasi gusto mo medyo Hindi ako... sinful. Ikaw, what's your favorite? Siyempre, longganisa. The longganisa, no? Ay, The ay, okoy. Okoy. The crispy okoy. Ikaw naman, Miss Dayan, what's your favorite among all our gourmet products? Etong puset. The pusit. Actually, etong mga Chef RV gourmet products, nagsimula po ito siguro mga 2 years after we opened the cafe. Kasi ang mga customers, para bang gusto nila, bukod dun sa matatamis, meron din silang bibit-bitin na mga savory bottled items. Dalongganisa, nung pandemic po namin nilaunch yan, ay nagulat kami ha,
in a week. Diyos ko, kung ilang kilo ang longganisang binibili ninyo. So, thank you so much. And the whole idea is, bumili ka ng dessert sa Chef RV, may dessert ka na pero wala kang maisip na maihain sa pamilya mo for dinner. Eto po, bubuksan mo lang yung bote. If you want to reheat it in the microwave oven, go. And lahat po ito, maiipangako ko sa inyo, all natural and homemade. Diba? O yan, tikman nyo na. We source these products from my former students. Mga homemade din po itong mga produktong to with my strict supervision pag ginagawa nila. Kasi diba, hindi mo naman dapat suluhin lahat eh. By means of sourcing other products from other people, nabibigyan mo ng kabuhayan ang maraming pamilya. Diba? And nadadagdagan mo yung produkto mo sa tindahan mo. So, nagkaroon sila ng small business. Yes. O hindi lang small business ha, kasi it started small. Pero ngayon, bongga na. Big enterprise. Eto off, ang daming may favorite nito. Nitong pusit na to. Yes, ang daming mga celebrities ang suki natin dito sa pusit na to, ha. Meron talagang isang celebrity, idol ko yung celebrity na yon. 'Di ba? Idol na idol ko siya, favorite niya yung pusit na yan. Tsaka hindi lang nila favorite for consumption. Yes. Diba? Favorite din nilang ipangregalo. Ipangregalo. And that celebrity, lalo ko siyang mas naging idol kasi umu-order talaga siya. Etong dulong, favorite na favorite ko to kasi pag wala akong makain sa gabi, gusto ko ng pasta, tinotos ko lang yan sa pasta, sa al dente na pasta. May sarap ng salmon. Masarap yung salmon. Diba? Kaya favorite ko yun. Ito kasing salmon, the reason why this is really special, kasi smoked muna siya before we bottled it. Kaya yung flavor niya, parang meron ka ng smoked salmon, meron ka pa nung parang Spanish style. Ang recipe ko kasi talaga sa longganisa, ayaw ko yung masyadong madaming taba. So, ayan talaga yon. And gusto ko madaming garlic. Pero yung garlic, tunay talagang garlic, makikita mo yan pag bumili ka. You see the chunks of garlic. Oh, diba? Ang sarap. Stress-free. Meron ka ng mga nakain, may naihanda ka na, may naipangregalo ka. And maganda pa yung packaging. So, syempre, hindi tayo natatapos dyan kasi pupunta naman tayo sa ating mga specialty cakes. Wow. Do you like sweets? You like sweets? Hindi masyado. But you own a cake shop. Oh, yung cake, yung cake dito gusto ko, pero yung cake sa mga ibang natikmang ko, hindi ko gusto. Mario? Kasi puro icing, wala ka nang makain. Now listen to me. What's your favorite cake here at Chef RV? Yung carrot. Carrot. So, lalagyan kita ng carrot. Carrot. This is the carrot cheesecake. Wow! Hindi, yung carrot lang, walang cheesecake. Wala naman tayong ganon. By special... Ay, ayan, tumabingi tuloy. Ayan. This is the carrot cake. Half carrot, half cheesecake. Inspired to doon sa Cheesecake Factory. Kasi favorite ko Cheesecake Factory. So, lalagyan kita niyan. Here you are. You are a regular, valued, always, super regular customer. Lahat na Here. Tsaka natatandaan ko nung opening ng shop, made pa flowers. Yan. Yung may stand. Oo, made pa flowers. Anong pinaka-favorite mong cake dito? Yung blackout, cheesecake. Blackout, chocolate Chocolate blackout, di ba? Yung half. Yes, chocolate blackout is half chocolate cake, half cheesecake. Okay, huwag mo nakakatiin. Ang sarap nga eh. Ayan. Kaya. Ayan.
Pareho kayo ng, alam mo bang munti kong paltan ng pangalan tong cake na to, gagawin kong lens cake. Kasi pareho kayo, favorite to ni Ate Len Alonte. This is her most favorite cake sa Chef RV. Ayan, kayang-kaya mo yan. So, Teresa. Teresa Lens. Diba? Teresa Lens cake. You need sweetness in your life. What's your favorite cake at Chef RV? Ano yan? Ube. Oh, bahala ka na, kuya mo. Kaya mo lang. Ikaw, dear, what's your favorite cake My here? favorite. Yung favorite ko pala, yung pinakamalapit sa'yo, queso de bola. Oh, hindi yan ang pwede mo. Ano ba? Tinatanong ko lang. Alam nyo, sa queso de bola cake, ako, ang pinakagusto kong part itong dulo. Kasi yun yung may pinakamakapal na yema. Yeah. So yun ang hindi mo ibibigay sa akin. Hindi, bibigay ko sa'yo yun. Yung puro yema lang. Yes, yung po, ito yung queso Ano de ba? Puro yema lang ibibigay sa'yo. Tsaka just to give you all an idea, tong queso de bola cake, dear, 1 year in advance, nag-iimbak na kami ng queso de bola. Ah. Kasi imported yung queso de bola yan from Holland. Ay, Yes. And ang ginagawa namin, ako kasi personally, I want to age it, yung nilalagay ko sa bodega yan, for at least 6 months para tumigas. Kaya napapansin mo, may may texture. texture. Exactly. Yes. Yung cake na yan, madami ang nagtangkang manggaya. And yung iba, nagagaya naman nila ng halos ganon. Pero ang sabi ng mga regular customer, pag hindi nang galing sa red box, Yun talaga. hindi yan original. Diba? Gagayahin ka. Yes, batiin natin ng RM Boxes. May trusted supplier of may boxes. Si Queenie, the owner, and of course si Ate Baby. Hi Ate Baby, ang aming napakabait na palaging kausap whenever we're ordering. Ikaw naman, dear. What's your most favorite cake? Actually, nagbabago-bago kasi Ako din. lahat kasi Depende sa talaga masarap. Oo. So, ito favorite ko din. Tsaka itong mango, yes. itong ube. so ngayon, ang favorite ko ngayon is Ano? yung Brownie yes, cheesecake? the brownie. Kasi pag gabi, di ba, pumupunta ka sa shop, nag-i-inspection ka doon. Yes, pag And- gabi, binubuksan ko yung mga ref kasi tinitignan ko ano ba, lumalamig ba to or kasi baka may problem. Ito namang brownie cheesecake, ayan! Ang inspiration nito is sa Hotel Binild, kasi di ba sa Binild ako nag-college. Sa Hotel Binild, meron doon dati na talagang full restaurant, na canteen din ng students. Meron sila dating cheesecake doon, they call it Vienna brownies. Favorite na favorite namin yun ng mga classmates ko. And the executive pastry chef, si Chef Jojo. Hi Chef Jojo, kung sakaling nanonood kayo. He was kind enough to share to me yung technique kung paano ginagawa yun. Ikaw, gusto mo pa? Nakadalawang kuha. Kain pa. Ano naman, after Nakadalawa. ube, anong next na favorite mo? Bibingka, gusto mo? Anong flavor ang gusto mo? Plain ka na lang. Chocolate. Ah, chocolate. Kasi yung plain, araw-araw eh. Ganun. Ay, oo, almusal niya araw-araw. Almusal na. Kaya tinan niyo po yung Kasi mga anak siya, yung Chocolate anak niya, bibingka. Bibingka yung ano. pinaglihi sa bibig. nagka-quality control ako. Quality control. Dapat quality. Yes, everyday kasi kina-quality control namin yung mga products. Kaya ganito na po yung mga katawan. Pero syempre, just like any food establishment, kahit kina-quality control mo, wala talagang perfect. Minsan talaga, may imperfection na makikita. And alam mo, maswerte tayo. Kasi yung mga customers po namin, halimbawa, nakakita ng buhok, na hindi naman talaga maiiwasan. Pwede nyo akong i-bash ha. Pero sa totoo lang, I've been to 5-star hotels, 3-star Michelin restaurants. Hindi talaga perfect. Nagkakaroon ng konting Mga mishap. mishaps. Ang galing talaga. Ano Ano ibig ibig sabihin? sabihin ng Huwag mo nang mishap? tanongin, alam na nila. I-google na lang. Nagkakaroon ng mishaps.
And ang swerte namin sa mga customers kasi sila talaga yung, alam mong, totoong customer mo. Kasi you know what they would do? Tatawag sila. Uy, ate, yung cake na nabili ko, halimbawa may maliit na parchment paper, may hibla ng pastry brush. Ate, ba't parang ganong kinulang sa tamis ngayon yung bibingka? So, nalalaman namin kung saan kami nagkakaroon ng pagkukulang na iiwasan in the future. Ganon. Hindi ba yung sasabihin ng customer, ay, hindi masarap yung cake. Nakapost na sa social media, pero kalahati na lang. Diba? Mabuti na yung hindi matamis. Yeah, wala kaming ganong experience. Sa totoo lang. Kung meron man, very few. Kaya yun yung isa sa pinagpapasalamat natin na for the past 7 years ng operation ng shop, mababait talaga yung mga customers. Hindi, pati you take the feedback, in a Positive good way. Kailangan kasi ganun eh. For improvement. Yes. Kaya ako, yung makikinig ka talaga sa customers mo. Kasi totoo yon na every customer, depende sa pinanggalingan, depende sa kinalakihan, iba't iba yung panlasa niya. Kaya nga kayo, di ba, tignan nyo, 5 kayo, iba-iba kayo ng gusto na cake. 'Di ba? So what more yung mga customers natin. So pag may nagsabing hindi ko type yung ganito mo, papakinggan mo 'yon. Hindi ka magiging bitter, hindi ka magagalit. Pag may nagsabing, "Hoy, hindi ko type yung experience ko ngayon dito." Ilalagay mo yung mga paa mo sa sapatos ng customer. Kasi at the end of the day, customer ka din naman eh. 'Di ba? So kailangan makikinig ka. And that is one of the secrets to a successful business, especially sa pagkain. Katulad nito, ensaymada na to, madaming pinagdaanan to. Kasi alam nyo ba, ang tinapay, mahirap gawin yan. Kasi depende sa season, nagbabago ang laki. Nagbabago ang depende sa weather. Kasi kami, hindi kami gumagamit ng mga artificial. May mga ginagamit kasing mga products na maglalagay ka nun sa tinapay to ensure na pantay yung alsa ng tinapay mo. Hindi kami naglalagay nun. Hindi nagbabawi. Ano yung napanood mo? May napanood ka dito. Or to prolong the life. Yes, wala din kaming mga preservative. Preservative. Bibigyan ko kayo ng technique. Eto, nasa likod mo yung air fryer. Oh. Okay. Pwede mong i-air fryer tong ensaymada na to. Mag-air fryer na din tayo ng bibingka. That's the best. Yung naluluto yung cheese, tapos nag-meno. Eto yung red velvet cake. Kasi ang tatamis. Sarap din yan. Nung natikman ko to sa juniors, cheesecake sa New York, Favorite ko yan. sabi ko kailangan gayahin ko siya. Parang iba-iba pa naman, iba-iba yung magiging favorite mo sa cake. Alam mo ba dati, sobrang dami kong cake flavors. And yung mga naiwan na flavor, yan talaga yung favorite ng mga regular customers. And whenever mag-i-introduce kami ng bagong flavor, sinasabi ng mga regular, ay hindi na matutumbasan yung classic. Kaya, bihira na kami mag-introduce ng bagong cake. Hindi mo kasi tinatanong yung macaron. Yung macaron, alam mo, istorya niyang macaron. The story of the macaron is, paulit-ulit akong gumagawa ng French macarons, palaging palpak. So until yung pasensya ko naubos na, nag-enroll ako sa pastry school sa France. Yes. So nagpunta ako ng France, I studied there a certificate diploma course, 3 months. And pagdating ko doon, nagulat ako, ang macarons, hindi nila siniseryoso. Yung parang, everyday product lang. Dito lang kasi ako nakatikim na masarap na macaron. Yes. Yun na maipagmamalaki ko talaga. Sa iba kasi hindi agad. Sobrang tamis sa iba, di ba? Yes. So yan, dun sa pinag-aralan ko sa France, yan lang ang inuwi ko dito. Hindi ko tinanggal yan kasi pag nakikita ko yan sa stante,
Para bang it reminds me of my... Your time in France. Yes. Tikman nyo na tong ensaymada na Ayan toasted. na. I-air fryer nyo for 2 minutes. Yeah. And makikita mo, ayan no, talagang yung cheese niya, how fluffy it is. Tsaka isa sa mga secrets talaga natin na ibubunyag natin, we just use pure butter. Dati, Your yan, butter. bestseller yung ensaymada. Hanggang ngayon. Nung So fluffy. Alam mo, sabi ko, kung hindi ako gagamit ng Belgian chocolate, magsasara na lang ako. Or ng pure butter. Alam niyan, kahit bungkalin niyo po ang cabinet namin dito, ang butter na ginagamit namin pure. Yes, manenegotiate ko yung pagkakaibigan natin. Pero yung butter, Thank you, yung Belgian chocolate, hindi talaga pwede. Magsasara na lang ako. Kasi I eat my own products. Yeah. So, katulad nito, kaya talaga siya masarap. Belgian chocolate yung gamit natin. Uy, masarap talaga. Nawala na yung... Nawala yung macaron. Belgian chocolate talaga. And kaya tayo hindi nagtataas ng presyo, di ba? Kahit sasabihin na nagtataas ang mga ingredients kasi hindi naman po kami umuupa. 'Di ba? We own the place. And 'di ba palagi mong sinasabi, pag gusto ko magtaas ng price, pinipigilan po niya. So sa mga regular customers namin, magpasalamat po kayo sa kay Mami Rose. Kasi sabi ko, mabuti yung nabibili yung produkto kaysa mahal, hindi naman mabibili, di ba? Hindi naman kailangan malaki yung tubo. Basta umandar talaga yung produkto, mas madaming makabili. At some customers, they will understand. Kasi yung iba nagre-request sila, uy, dapat may paper bag kang parang pang hotel. Tinatanggal na po namin yung mga unnecessary, kasi we focus really on the quality of the products. Kasi ako, Day, pag sinabi kong almond, talagang gusto ko, hitik na hitik sa almond. Exactly. Diba? Ayaw natin yung para bang pinatikim ka lang ng... Binudburan lang, tinakam ka lang. Yung ilang peraso lang mabibilang mo yung almond. Diba? Totoo talaga yan, oh. Para pa sinabing almond. Kaya nga, nasan ba pagalitan mo yung pastry kitchen, nasobrahan naman sa hitik to. Tingnan mo. Diba? Kasi nasanay talaga sila sa akin na we have to be generous sa ingredients and sa customers. Hindi pwedeng titipirin. Kumbaga, hindi madaya. Yeah, ikaw lang ang madaya. Na-feel mo bang natipid ka dito? Hindi. Talagang quality Halata lang. naman, pwede Hindi gawing na mas. lumapat yan eh. Gawing mascot. Kasi yung Quality talaga Lalagyan nyo yung na ang sa base lalagyan nyo na stand. quality ingredients. Pagawa na natin. Ito is just plain. Plain lang to may kulay lang. Pero kaya masarap to kasi real butter ang ginagamit. Amuyin mo, amoy real butter. Diba, may nakatikim niyang macaron mo. Kasi mas una tong ipapalabas, diba? May nakatikim niyan na hindi from the Philippines. Sino? So, nakatikim siya ng ibang macarons for sure. Pero anong natikman niya yung macarons mo, diba? Sarap na sarap siya. Oo, nung natikman niya yung macarons, talagang nagbago yung mukha niya. Yes. Kasi, I'm sure marami na siyang natikman na macarons Yes. from around the world. Pero, for some reason, nung natikman niya yung macarons mo, sabi niya, the texture is It's different. totally different. Oo. Maraming diba, secrets nagulat siya, yan eh. pagkagat niya, as in nagulat siya, diba? Yung macarons na yan, I have a macaron class that I will relaunch soon. Yan mismo yung recipe na tinuturo ko. Yan mismo yon 100%. Tinuro mo na yan dati sa mga atin. Yes. Hindi ko po pwedeng i-share yung recipe sa YouTube, ha? Kasi pagbigyan nyo na po ako dito, gawa ng yung course ko sa France, natatandaan ko pa, that was, during that time, 25,000 euro. Yes, that was 25,000 euro. And that was
a decade ago. Hindi naman ako nagbayad noon. So, pero kasi, kaya sinabi ko, the things na katulad niyang macarons, ibigay niyo na sa akin na hindi naman dahil kailangan ko ng pera, pero yung bang gusto ko may konting exclusivity, kaya hindi ko siya tinuturo sa YouTube. And tinuturo ko kasi yan sa class. Kung ano yung recipe yan, yun ang tinuturo ko. And a lot of Without people... paying. Hindi, nagbabayad sila. I mean, 25K. Tsaka syempre, I had to travel to France. 'Di ba? Para lang matutunan yung macarons na yan. Yes, for how many months? Tsaka iba din syempre, yung mga ganyan kasi dapat face-to-face yung delivery. Yes, hands-on class yan eh. Pag umattend ka niyan, ikaw mismo yung gagawa ng macarons. Di ba? Before. So, mag-attend ka. Yeah, you should attend. We will relaunch that class. Ayan, so yan ang mga products natin. Si Bambi gusto na din niya. May mga dog-friendly products kami, such as the carrot cake. You can actually order the carrot cake. Pwede yan, you order it 3 days in advance. Baka kasi hindi nila alam eh. You can order plain carrot cake without the nuts, without the cheesecake, and without the carrot with food color. So kung gusto mong ipakain sa mga fur babies mo, go! May mga suki din po kami na umu-order ng mga sugar-free and ketogenic na mga cheesecakes. You just have to call the cafe in advance. Diba? Ayan, dami nating mga natikman ngayon. So, ayan, I'm sure natakam kayo and sa aming mga regular customers, sa aming mga suki, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Wala ang Chef RV kung wala kayo. At syempre, batiin natin, hindi lang ang mga customers, pati ang mga viewers natin, ang mga team members ng Chef RV, ang mga bakers, ang cafe team, ang bibingka team, ang aking content creation team, ang mga angels namin dito sa compound, nakatuwang namin sa pagpapatakbo ng aming bake shop, cake shop, bibingka shop, kung ano man ang tawag natin. And sa mga hindi pa po nakakabisita, subukan nyo, di ba? So you can sample our homemade products na perfect, especially this coming holiday season, Valentine's, graduation, Mother's Day, Father's Day, birthday, Halloween, anniversary, o all year na. Kahit Singles Day. Diba? Kahit Singles Day. So, tignan nyo po sa comment section or dito sa ipapa-flash ko na lang ang full address, operating hours, pati ang contact details. And we hope to see you soon. Thank you for watching this special editions. Tama ba? Special edition ba tawag dito? Special episode. Ang gagaling talaga. This special episode and happy holidays. We hope to see you all soon.